Bago tayo magsimula, i-comment mo ang lugar mo at tingnan kung may kababayan ka rito. Iba-iba ang mga magulang kapag tumatanda na. Karamihan hindi umaasa sa mga anak. Mayroon din na ang mga anak na daw nila ang bahala kapag tumanda na sila. Bilang pagtanaw na utang na loob, mayroon naman na pinaghahandaan ang pagtanda dahil ayaw makipisan sa mga anak. Ngunit iba si Aling Cora. Sa edad na 70 ay masasabing matanda na talaga. Ngunit may lakas pa rin para gumawa sa tahanan tulad ng pagluluto. Laking hirap si Aling Cora, ngunit na mapagtapos niya ang anak ay naging magaan ang buhay nila. Napagpatos niya si Miguel at nagkaroon ng magandang trabaho. At bilang ganti ng anak ay sinusuportahan ni Miguel ang ina upang hindi na ito magtrabaho at maging magaan ang buhay ni Aling Cora. Ninais na patunayan ni Miguel si Aling Cora ng mas magandang bahay, subalit tumanggi ang ina. Doon pa rin sa dating bahay na gustong tumira ng matanda. Lupa na galing pa sa kanilang ninuno, na minana pa ni Aling Cora sa kanyang mga magulang, ngunit nag-iba ang lahat na mag-asawa si Miguel. Sa hindi inaasahang pangyayari at dahil na rin sa kalumaan ay sinalanta ng bagyo ang bahay ni Aling Cora na halos 50 years nang nakatayo at kinailangang makitira siya sa bahay ng anak. Mabait at mapagmahal ang kanyang anak na si Miguel, ngunit iba ang ugali ng napangasawa nito. Si Jonah, ayaw nitong binibigyan ni Miguel si Aling Cora ng allowance. Kung bibigyan man ay maliit lang, kaya madalas ay naging palihim ang pagbibigay ni Miguel sa ina. Kung sa home for the aged na lang kaya muna si Mama Miguel. Mahihirapan tayo. Matanda na yan, mungkahi ni Jonah sa asawang si Miguel. Mas gusto kong naririto si Mama. At nakikita at naalagaan ko, Jonah. Mahihirapan tayo. Magiging pabigat lang siya rito. Isa pa, hindi ako sanay na may kasama tayo sa bahay. Lalo na ang nanay mo. Jonah, nanay ko siya. At bilang pagtanaw ng utang na loob, obligasyon kong alagaan ang nanay ko. Tsaka, kahit may edad na si Mama, malakas pa rin naman siya. Hay, bahala ka. Basta ayoko ng sakit sa ulo at pabigat. Naiiling na lang si Miguel sa inasta ng asawa. Alam niyang ayaw ni John na nakapisan nila ang nanay niya dahil matanda na ito at hindi sanay nakasama nila si Aling Cora sa iisang bubong. Lahat ng yon ay narinig ni Aling Cora, subalit mas pinili niyang tumahimik at huwag makisali sa usapan ng mag-asawa. Kinabukasan, alas 5 pa lang ay gising na si Aling Cora. Sanay siyang gumising na maaga at maghanda ng almusal. Ma, ang aga mo namang gumising. Ganito talaga ako, Miguel. Sanay akong gumising na maaga. Bakit ikaw ang gumagawa dyan sa kusina? Nandyan naman si Jonah. Huwag kang magpakapagod, Ma. Nako, wag mo akong alalahanin. Sanay ako sa ganito. Basta po, huwag kang gumawa na mabibigat. Sige ma, papasok na ako sa trabaho. Mag-iingat ka, anak. Isang architect si Miguel at may maayos na sahod, kaya naman tumigil sa pagtatrabaho sa ospital bilang nurse si Jonah para matutukan ang kanilang 3 anak at ang kanilang maliit na negosyo. Hindi sila kumuha na makakatulong dahil ayaw ni Jonah. Ayon sa kanya, gastos lang yun. Mommy, hindi mo pa ba napaplansya ang uniform ko? Maya-maya ay tanong ng anak ni Jonah at Miguel. Pasensya na anak, kagigising ko lang. Busy ako sa pagtinda kagabi eh. Maika, alin ba ang paplansyahin tiyan at ako na ang gagawa? Singit ni Aling Cora. Mabuti pa nga ma, dahil busy ako ngayong araw. Marami akong parating na deliver para sa tindahan.
Sana kumuha ka ng tindera doon para hindi ka mahirapan, lalo pa at ikaw din ang nag-aasikaso ng mga anak mo. Naku inay, malaki ang gastusin namin. Lumalaki na ang mga bata. Kailangan na namin mag-ipon. Malapit na mag-high school si John. O siya, sige. Ako na ang gagawa niya, Micah. Simula nang lumapat doon si Aling Cora ay halos wala na siyang pahinga. Sa kanya lahat ang gawaing bahay at hinayaan lang yun ni Jonah at nakafocus ang babae sa tindahan nilang mag-asawa. Ma, may nararamdaman ba kayo? Parang nanlalata ka yata. Wala ito anak, siguro pagod lang. Ma, sabi ko naman sa'yo, huwag ka masyadong gumalaw dito sa bahay. Matanda ka na, ma. Hindi mo na dapat ginagawa yan. Mag-relax ka. Wala naman akong gagawin anak, naiinip lang ako. Namimiss ko na ang bahay. Basta, huwag mong papagulin ang sarili mo. Yung bahay mo, baka hindi ko pa agad mapapaayos. Busy pa ako, hindi ko pa maharap. Pero huwag ka mag-alala, ma. Ipapaayos ko kaagad yon. Salamat Miguel, mas komportable kasi ako doon. Nang pumasok si Miguel at saka hinarap ni Aling Cora ang mga gawaing bahay. Ma, baka pwedeng ikaw na lang ang maglaba? Hindi makakapunta si Norma. May washing machine naman kaya hindi ka mahihirapan. Sige, Jonah. Pero baka hindi ko matapos lahat yan. Alam mo namang 70 years old na ako. Mahina na. Ikaw ang bahala, ma. Maikling sagot ni Jonah sa biyanan. Maghapon sa paglalaba si Aling Cora, kaya ng gabing iyon halos hindi niya maigalaw ang buong katawan. Ma, ano ba kasi ang ginawa mo? Nag-aalala na tanong ni Miguel habang pinapainom ng gamot si Aling Cora. Yang nanay mo, ang kulit. Sabi ko naman na wag siya maglaba, pero ginawa niya pa rin. Pagsisinungaling at pabulong na saad ni Jonah sa asawa. Totoo ba yun, ma? Napakaraming labahin. Kinaya niyong labhan yun? Huwag niyo nang pagtalunan. Okay lang ako, Miguel. Hayaan mo, hindi na mauulit. Dapat lang, ma. Hindi kita pinatira dito para gawing katulong. Nasa boses ni Miguel ang galit at pag-aalala. Binawasan ni Aling Cora ang ginagawa niya dahil na rin sa nakakaramdam na siya ng pananakit sa katawan. Ramdam ni Aling Cora na may magpatutol si Jonah. Kapag wala si Miguel, panay ang parinig nito. Tulad ng araw na iyon, bisita ni Jonah ang ina nito na si Minerva. Bakit kasi hindi ka nalang kumuha ng kasambahay para hindi ka nahihirapan? Sabi ng ina ni Jonah na si Minerva. Dagdag gastos po yun, Nay. Lalo ngayon, dagdag pa sa budget namin ang nanay ni Miguel. Nakakainis nga. Walang silbi? Matanda na kasi. Oh, dapat binigyan mo ng gawaing bahay. O kaya siya ang pagawain mo ng trabaho dito. Dagdag pa na sabi ni Minerva. Nakakainis naman kasi si Miguel. Ayaw niyang pagtrabahuhin ng nanay niya. Malakas pa naman si Mama Cora. Dapat sa ganyang edad, nag-e-exercise para hindi madaling matigok. Hay, ewan ko ba, naiinis na ako. Gusto kong utusan. Itong si Miguel lang ang problema. Hindi naman pwede yun, anak. Hindi pwedeng buhay prinsesa siya sa bahay niya. Utusan mo. Ang laki ng gastos namin sa nanay niya. May allowance pa yan monthly noong wala pa siya dito. Kaya nga anak, kapag wala si Miguel, edi utusan mo. Susunod na masiguro yan sa'yo. Nasa pamamahay ko siya, Nay. Hindi pwedeng magbuhay rin na siya dito. Samantalang ako, nagtatrabaho araw-araw. Kinabukasan, masama ang panahon. Tila may bagyo na namang parating. Nay, pwede po ba ako makisuyo? Ipapasundo ko po sana si Bunso sa school. May ginagawa pa kasi ako sa tindahan. Sige, Jonah. Walang problema. Magdala na lang kayo ng payong at kapote para kay Jessa.
Kaagad namang sumunod ang matanda kahit pasungit ang panahon ay sumugod siya para sunduin ang apo. Kaya na makauwi ay basang-basa si Aling Cora. Nang gabing iyon ay inapoy siya ng lagnat at tuluyang nagkasakit. Miguel, 1 linggo nang ganyan ng nanay mo. Nagiging pabigat na siya sa atin. Aba, hindi ko kaya na pati siya isisingit ko pa sa trabaho. Sinabi ko naman sa'yo, dalhin na natin sa ospital si Mama. Puro ka gastos, Miguel. Hindi ba't nag-iipon tayo para sa mga bata at sa itatayo pa nating negosyo? Pero Jonah, may importante pa ba yun kesa sa nanay ko? Tutol ni Miguel. Sino bang mas importante sa'yo? Kaming pamilya mo o yung nanay mo? Galit na bulala si Jonah sa asawa. Pero Jonah, nanay kong pinag-uusapan natin dito. Oo, pero kami na ang pamilya mo ngayon. Mamili ka, Miguel. Paalisin mo ang nanay mo dito? O kami na mga anak mo ang aalis? Jonah, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako nagbibiro, Miguel. Kaya mamili ka. Marahas na napabuntong hininga si Miguel. Masama ang loob niya sa asawa. Ngunit walang magawa ang lalaki kundi sundin si Jonah. Kaya dinala niya ang ina sa tahanan ng mga elderly. Ma, humihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Pero mas makakabuti na dumito ka muna. Mas safe ka dito, Ma. Sorry sa mga sinabi ni Jonah. Okay lang, anak. Huwag mong aawayin ang asawa mo. Tama siya. Siya na ang pamilya mo ngayon at priority mo sa buhay. Matanda na ako. May hangganan na ang buhay ko. Hindi mo na ako dapat intindihin. Sorry, Ma. Mahal na mahal kita, Ma. Nani kita. Pansamantala ka lang dito. Ipapaayos ko na agad ang bahay mo. Mahal din kita, Miguel. Anak, ayokong mag-alala ka sa akin. Alam ko kung gaano mo ako pinahalagahan. May kinuha si Aling Cora sa isang malapad na papel at binigay sa anak. Kapag wala na ako, tsaka mo buksan ito. Ano to, Ma? Basta, para sa'yo yan. Para sa pamilya mo. Para mas mabigyan mo sila ng magandang buhay. Para sa'yo talaga yan, Miguel. Matagal kong itinago yan para sa'yo. At ito na ang tamang panahon para ibigay ito sa iyo. Tsaka mo nabuksan kapag wala na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ma. Hindi ka mawawala. Darating din ang araw na yan, Miguel. Dahil sa kagustuhan ni Jonah ay dinala at iniwan na sa home for the aged si Aling Cora at doon ito nagpagaling. Ngunit habang tumatagal ay mas lalo lang itong nagkasakit. Hindi pa natatapos ang bahay nito na pinapaayos si Miguel ay tuluyang binawian ng buhay si Aling Cora. Tama na yan, Miguel. Marami ka nang niinom. Pwede ba, Jonah? Huwag mo kong kausapin. Hayaan mo muna ako. Masama pa rin ba ang loob mo sa akin? Mahalaga pa ba yun? Sisihin man kita, hindi na maibabalik ang buhay ni Mama. Hindi nakaimik si Jonah. Aminado siya sa kanyang pagkakamali. Naging masama siya sa biyenan. Mula nang mamatay si Aling Cora ay hindi na pumasok sa trabaho si Miguel. Nawalan ito ng gana magtrabaho. Naging ang kanilang negosyo na ay bumagsak. Lubos yung ikinabahala ni Jonah na wala namang magawa dahil hindi siya pinapakinggan ni Miguel. Sorry, Miguel. Siguro kung naging maayos ang pagtrato ko kay Mama Cora, buhay pa sana siya ngayon at hindi ka nagkakaganyan. Hindi umimik si Miguel. Tumayo siya at umalis patungo sa dating bahay ng ina na hindi pa natatapos ipagawa. Habang nakatingin siya roon, ay may naalala si Miguel. Dali-daling umalis para umuwi. Kinuha niya ang papel na binigay ng ina. Laking gulat ni Miguel dahil isa itong mapa at ang tinutukoy mula doon ay ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Aling Cora.
Mapa iyon na may nakatagong ginto sa ilalim ng bahay na kinatitirikan ng bahay ng nanay niya. Dali-daling nagpatulong si Miguel upang maghukay. 2 metro pa lang ang lalim na nakuhukay nila ay nakita na agad ni Miguel ang pakay. Halos maluha siya sa nakita. Ginto. Bulalas ni Miguel. Hindi maipaliwanag ni Miguel ang nararamdaman na sandaling iyon. Gusto niyang humalakhak, umiyak sa saya, maging ang mga kasama niya ay nagulat. Mayaman ka na, Miguel. Kalain mo, may tinatago palang kayamanan si Aling Cora dito. Sayang at wala na siya. Wika ng mga kalalakihan. Oh my God! Miguel! Totoo ba to? Ginto! Bulalas ang hindi makapaniwalang si Jonas sa asawa. Bigla itong napaluhod. Sana mapatawad ako ni Mama Cora kung saan man siya naroon. Napakasama ako sa kanya. Sa isang iglap lang ay nagbago ang buhay nila Miguel. Yumaman, nagtayo ng mga negosyo, napag-aral ang mga anak sa magandang paaralan. Sumamaman ang loob niya sa asawa at mas pinili niyang kalimutan. Isa yon sa biling ng nanay niya, ang piliin nila ang isa't isa ni Jonah. Ano man ang mangyari, nakitaan naman niya ng pagbabago ang asawa. Nagpasakop sa mga desisyon ni Miguel at sinikap nilang maging mabuting tao at maging matulungis sa kapwa. Hindi sila naging madamot, nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan tulad ng kalamidad. Naging mas matibay ang pagsasama, naging sentro ng buhay nila ang Diyos. At hanggang dito na lang po ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!